Isang magandang umaga pong muli sa atin pong lahat. Ah, Bago ko po ipagpatuloy yung nilalaman po ng banal na libro, nais po ng ating banal na Espiritu Santo na yun nga po yung talakayin ko po sa inyo kung ano po ba talaga yung ugat po ng mga iba't iba pong pangyayari po sa buong mundo po. Ah, Ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, talaga pong nandun na po tayo sa panahon na tinatawag po na paghuhukom. Ang atin pong banal na Espiritu Santo, ang atin pong Diyos na kataas-taasan ay ang Diyos po ng pag-ibig. Subalit, bakit nga po ba nangyayari dito sa atin po, sa sanlibutan ito, ang mga matitindi pong salo, trahedya po na nararanasan po nating lahat? Yun nga po, dahil nga po pumasok na tayo dun sa tinatawag na paghuhukom at ito po ay hindi po isang araw lang, kundi nga po ayon sa ating banal na Espiritu Santo ay napakahaba pong pagsukat sa kung ano po yung ating mga ginawa sa mga nakalipas pong panahon. Yun nga pong namatay ka, nabuhay ka, namatay ka, nabuhay ka, dahil nga po ang nais po niya ay salain tayo bago tayo dumating dun sa tinatawag na paghatol. Ang katawan po ng ating banal na Espiritu Santo, gaya po nung isinasalaysay ko sa inyo mula pa po nung unang-una, ang katawan po ng ating banal na Espiritu Santo at yan nga po ay ang mahal na Birheng Maria ay nakahalubilo po natin na inosente, walang alam, na at tunaw po ang kanyang alaala kung sino po siya. Ang paghuhukom po ay hahatulan tayo ng naaayon po kung paano po natin tinrato at pinakisamahan ang katawan po ng ating banal na Espiritu Santo. Ang ating pong mahal na Birheng Maria nung nakipamuhay po sa sanlibutan ito hanggang sa mga oras pong ito ay hindi po siya yung namuhay na parang reyna, na parang prinsesa. Ang atin pong mahal na Birheng Maria mula po nung unang-una po hanggang sa kasalukuyan po ay palagi pong ape, palagi po siyang pinagtutulungan po. Laging nilalait, hinahamak, walang pamilya, palipat-lipat po siya ng tahanan. At kung sino-sino nga po ang nakakaampun sa kanya, mamahalin siya ng isang buwan, pero kamumuhian naman po siya ng halos buong taon. Ganun po ang naging buhay ng ating mahal na Birheng Maria. Dahil ang ating nga pong mahal na Birheng Maria ay likas po ang kanyang kinang. At yan nga po ang hindi po kayang tagalan ng mga makabagong Magdalena po. Ang kanila pong nasasakupan, ang mga nasasakupan ni Danik at ang amain ay namatay, nabuhay, namatay, nabuhay. At yan po ay nakakahalubilo po ng ating mahal na Birhen. So palagi pong ang buhay ng ating mahal na Birhen ay punong-puno po ng pasakit, ng pagsubok, ng paghamak, at nakipamuhay po siya ng aba. Siya po yung nasa kasaysayan po ng Cinderella, Sleeping Beauty, Snow White, at maging po yung kasaysayan po sa mundo po ng pantasya na ang munting prinsesa, si Princess Sarah. Yan po yung mga buhay na kinarga na markado po sa atin pong mahal na Birheng Maria. At halos lahat po tayo sa sanlibutan ito dahil nga po nilibot ng mahal na Birhen ang buong sanlibutan. Halos tayo po ang ating pong mahal na Birhen na katawan po ng ating banal na Espiritu Santo ay nakasalamuha po natin siya sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang kaanyuan at sa lahat po ng bansa. Wala po siyang bansang hindi tinapakan. At dahil nga po nasa pinali na at ang bansang Pilipinas, ang karugtong po ng Hardin ng Eden, kaya nga po, ang ating mahal na Birhen po hanggang sa mga oras pong ito, mula po nung unang-una hanggang sa mga oras na ito, ay dinudurog pa rin po ng lahat po ng
Alipores, kampo ni Magdalena, nila Danica at Amain po. Sila pa rin po yan. Kaya ngayon po, ang tanong po ng ating Banal na Espiritu Santo, ang ating pong Diyos na kataas-taasan, hanggang sa mga oras pong ito, paano po natin tinatrato at kung paano po natin pinahahalagahan o pinakikitaan po ng pakikisalamuha po ang ating mahal na Birheng Maria. Ang ating pong mahal na Birheng Maria ay nasa bansang Pilipinas, karugtong po ng Hardin ng Eden. At sa mga oras pong ito ay nakikipaglaban po siya sa kampon po ni Magda at Magdalena sa pamamagitan po ng kulam po at barang. Hindi po siya tinitigilan mula noon hanggang ngayon po. Lahat po ng bansa ay dadaan po sa paghuhukom. At yun nga po ay naaayon po kung ano man po ang sapitin ng lahat, ay hindi po dahil namamarusa ang ating Diyos na kataas-taasan. Yun po ay tinitimbang po tayong lahat kung paano po natin tinrato mula ng unang-una hanggang sa kasalukuyan ang katawan po ng ating Banal na Espiritu Santo, ang ating pong mahal na Birheng Maria, ang inosente po na walang kamalay-malay po na katawan ng ating Banal na Espiritu Santo, ayon po sa ating Diyos na kataas-taasan, ay tangi pong wala po siyang kauri. Ang mahal na Birheng Maria kasama ng kanyang dalawang prinsipe, ang natatangi po at hindi natin kauri. Subalit sa halip na pahalagahan natin, ingatan at alagaan, minamarkahan natin silang salot, UFO, hindi taga-mundo. Kaya po, para sa mga kampon po ng kadiliman, siya po ay banta po sa kanilang korona at sa kanilang kapangyarihan. Yan po ang sanhi kung bakit po patuloy po at unti-unti pong namamalas nating lahat kung ano nga po yung sinasabing paghuhukom, kung ano man po ang nangyayari sa buong sanlibutan at sa mga darating pa po. Ayun po ay kung ano lamang yung ginawa po natin sa nag-iisa pong katawan ng ating mahal na Birhen, kung paano po natin siya tratuhin, kung ano po yung ibinato natin, siya po yung ibinabalik po sa atin. Ang ating pong Panginoon, ang Diyos ng kataas-taasan, ay Diyos po ng pag-ibig at kailanman po ang kaparusahan po ay hindi po siya ang nagbaba, kundi po tayo rin po lamang. Tayo po'y tinitimbang niya nang naaayon po kung ano po ang ginawa po natin. Ay pinababatid po ng ating Banal na Espiritu Santo na magpakatibay, magpakatatag, at pabusilakin po ang puso. Dahil wala naman nga pong nakakaalam ng tunay na anyo ng ating mahal na Birhen. Maging mabuti po tayo palagi kahit sa pinakamababang uri po ng tao. Dahil hindi po natin alam na yung pinakamababa pa lang yan na inaapak-apakan mo at inaapak-apakan ko ay ang nag-iisa po at tunay na mukha ng ating Diyos na kataas-taasan, ang atin pong mahal na Birheng Maria, na mula pa po noon ay nakikihaliguilo na po sa atin dito po sa ibaba. Alalahanin po natin palagi na kung hindi dahil sa mahal na Birheng Maria, ang mundo pong ito, nung sinunog ng kampo ng kadiliman, ang palasyo ng Haring Hesukristo, ay dire-diretso na pong bubulusok po sa dagat po at apoy ng impyerno. Magpakatibay, magpakatatag po, at panalangin po. Pabutihin po, pabusilakin po natin ang ating pong mga puso. Pag-apuyin po natin ang kabutihan sa ating puso. Hanggang dito na lamang po, ako po ang inyong abang lingkod. Wala po akong ipinakikilala na kahit na ano para po sa aking sarili. Bye! Hanggang sa muli po, wala na po tayong oras. Bye! Paalam!